Warriors! I'm Iko. Hello mga kamumu, I'm Nor. And we are your newest Kamarites and welcome sa bagong episode, third episode ng ating Chika Ko Podcast. Kung saan ang chika, mukhang papalampasin niyo yung chika ngayon for today's episode. The opinions expressed in this podcast by the host and guest may not necessarily reflect the views and opinions of the Association of Communication Students, the University of the East, and other affiliated entities. We hope that you enjoy your listening experience. Thank you for your support and understanding. For today's chikahan about sa kwentong kababalaghan, ang mga kasama natin ngayon was one of the talents from Tarahon, a dancer, an actress. Please welcome Miss Kim Eliza Prieto. Ayan. wala. Okay lang yun. Hi, Ate Kim. And paalala ka para sa ating mga online warriors. Yeah. Hello online warriors, I'm Kimay from BA.com and Actions member. Ayan, kamusta ka naman Ate Kim sa iyong mga recent Oo nga. ganap? Oo nga, kamusta nga? Ayun, okay naman. Medyo nakakatakot nga. Kasi iba yung pinagdaanan ko ngayong week na to. Actually, hindi lang ngayong week Parang simula nung Taracom, iba na Oo nga. Actually, Taracom lang naman, common denominator namin yung Taracom netong nakaraan. Kasi pare-parehas kaming talents, ganyan. So ano yung nakakatakot mong experience sa ano? May nakakatakot ka bang experience nun? Bukod sa ano? Before we start pala, congratulations muna para sa ating lahat sa Taracom event na naging super successful. Ayan. Lalo na si Iko kasi ang napag-usapan, bali-balita daw sa sa ibang course ba yun? Or ibang mga prof na nagalingan sa kanya, ganyan. Nagsabi daw yung mga ibang prof ng ganyan. And as well sila Ate Kim tsaka si Kuya Norda, naging dancer sila dun sa Taracom. And palakpakan natin sila. So ano bang masasabi ng guest natin sa naging experience niya nga nung Taracom? Magkwento naman. Saya kasi nga parang ang tagal ko nang hindi sumasayaw sa mga ganong event Parang doon lang ulit ng Taracom lumabas ang Performer yan siya. talent ko ulit. Kasi ayun nga, parang last kong ginawa puro acting na, wala na yung dance. Kaya ayun, medyo naging ganun yung katawan ko. Na-flex talaga na-stretch talaga yan siya. Yung aking body. Ako first time ko yon sa sa Taracom. Like kahit hindi naman first time sumayaw, pero first time na kahit wala akong talent sumayaw, talagang first time yun na na-invite sa ganong event. And at the same time, favorite daw ako nung, hindi ko na yun, baka machika ko talaga tayo. Favorite daw ako nung Nang magaling din na dancer ng UE. Ako first time ko din yun and maraming salamat sa opportunity na binigay sa akin ng Actions para maging isa sa mga talent din sa Taracom. Ayun, naging happy naman ako. Tsaka ito yung isa sa mga naging way para maging close ko yung mga fourth year. Oo Sila nga, actually. Ate yung tsaka sila Kuya Nor. And as well yung mga iba pang behind the... Pero meron daw chika Pinaplastic lang daw ni Kimay si Iko. Go. Isiwala mo na ba? For the episode lang talaga yung ganyan. Oo, kasi medyo ayoko kasi talaga ng responsibilidad. Tapos parang bigla na lang, eto, binigyan ako ni Hindi. Joke lang. Thank you, Iko, sa pag-invite sa akin ngayong araw na ito for this episode. Yeah, actually, kaya rin namin siya in-invite. Ayan, i-reveal na natin. Kasi nga, for today's episode, usapang katatakutan. And isa sa Kimay, sa kilala kong marami talagang ghost experiences. Ikaw, bakit? Ano bang meron kay Kimay? Ay, ito, yung isa sa mga story na nung Taracom kasi na nagre-rehearsal kami, di ba gabi noon? Tapos, mga bandang 6 to 7 ata nun. Tapos nagkayaan na pumunta. Ay, oo nga. Ayun. Kaya alam din ni X, oo. Go, X. So, anong nangyari, nagkayaan sa 11th floor. Parang dadaan lang kasi, medyo gabi na kasi. Siyempre, patay lahat ng ilaw sa 11th floor. Parang kakatakutan lang, parang ganun.
Tapos, si Ate Kim, isa sa mga kasama namin. Tapos, Ate Kim, ano nga ba yung na-experience mo dun sa... Oo, sa 11th floor. Go, Kimay. Kasi ganito yun. Actually, ayaw ko talagang umakyat doon sa elevator. sa 11th floor. Tapos sila, nagkukulitan na sila sa elevator na, hindi, aakyat nga, ganun, ganyan. Tapos, nung dumating kami sa 11th floor tayo, sobrang dilim, di ba? walang Tapos, ilaw. ang ingay, ganun, ganyan. So, baka meron tayong mga nabulabog nung time na yun. Eh, nung time na yun, parang iba na yung nararamdaman ko. Parang, ay, ang bigat. Parang ganun. Tapos habang naglalakad tayo, di ba sabi ko, huwag kayong maingay, huwag maingay, gano'n. Tama na, wag ganun ako. Tapos parang ayaw niya tumigil. Tapos sa 11th floor kami. Nasa 11th floor kami, parang may napapansin na ako na anino. Tapos parang siyang palakad-lakad siya, ganun siya. Tapos ang bigat na, tapos parang natatakot na ako. Kaya sabi ko nun sa kanila, huwag nang maingay, tayo na, tara na, ganun, ganyan. Tapos ayun na. Parang doon lang kayo naniwala na meron na nga. Kasi si Norden, nakakaramdam na din siya ng mabigat ng mga oras na yun sa 11. May napatid pa nga, hindi ko na sasabihin, pero alam niya kung sino man siyang napatid nung... Kasi may time na tumakbo pa kami doon. Kasi nga nakakatakot talaga, di ko in-expect. At saka alam niyo yung pubmat namin na parang merong ilaw na exit sign, ganun. Yun lang yung ilaw sa taas. So, talagang, di namin din alam ko bakit kami nag-trip-trip na pumunta doon. Ayun. Kaya naniniwala ako kay Kimay kasi pag nakaramdam na yan siya, talagang meron na yun. Kailangan mo lang maniwala or baka biglang may dumagan sa'yo na multo. Ayun, so usapang experience na tayo, di ba? Ghost experience. Si Iko muna uunahin kasi nakapagkwento na ulit si Kimay. Ano yung pinaka-scariest ghost experience? Siguro yung sa akin, mga ano lang, malikmata. Pero may alam ako na naka-experience ng ganun, yung father ko. Ang kwento niya kasi is parang hapon nun, so wala kami sa bahay, nasa school. Tapos magkasama, parang nanonood sila ng TV sa baba. Tapos, parang yung mama ko, parang nakatulala daw si Papa dun sa may hagdanan. Kasi ang pwesto ng bahay kasi namin, ito yung TV, tapos nasa taas niya yung hagdanan. So parang ganun yung pwesto. Tapos nandito yung sala, parang ganun. Okay, gets on. Okay. So may kita mo talaga yung yung hagdan. So nakatulala lang daw si Papa sa hagdan. Tapos tinanong ni Mama kung bakit. Tapos ang sabi ni Papa, may bumababa daw. Ganun, parang tanghaling tapos. So yun yung parang isa sa mga tumatak na ghost experience na alam ko, parang ganun. Pero personally sa akin, wala naman. Thankfully, and ganun. Ayan. Wala kang third eye? Wala. Parehas kami ni Iko, walang third eye. Pero huhulihin ko si Kimay. Ako muna magkukwento kasi si Kimay, feeling ko, siya yung pinaka-may legit na experience talaga na scary. Yes. Ako naman, nakakatawa kasi ito yung ikukwento ko sa inyo. Wala rin ako scary, ghost experience. Malikmat na lang din kasi wala akong third eye. And at the same time, parang kapag meron akong naaaninag, like yung sa sementeryo, nung pumunta kami one time sa sementeryo, tapos meron dumaan talaga, liwanag siya na dumaan sa likod ko. Nakala ko tao nung una. Hindi ako super natakot. So feeling ko, hindi siya scary. Siguro sa inyo scary yun kung makaano kayo. Pero sa akin hindi siya scary. Tapos kanina may nakita rin ako dito, nung nasa CR ka. Tapos may dumaan talagang itim. Hindi talaga siya itim talaga siya. So, pero hindi pa rin ako natakot siguro dahil may kasama ako. Tapos ang tawag doon, yun yung mga experience ko. Pero yung yung talagang nakita mo na tao siya, tapos walang ganun. Siguro ang pinaka nakakatakot lang for me is yung napaniwala ko yung sarili ko. Napaniwala ko yung sarili ko. Namin palang tatlo na magkakaibigan na either ghost or, ang tawag dito, mamamatay tao yung kumakatok sa kondo namin. Tapos yun pala, hindi ko na i-detail out kasi hindi siya super ghost experience. Pero talaga, parang feeling namin, we are in danger na. As in, feeling namin nire-raid na kami. Alam mo yun yung parang may biglang papasok na tawag dito, na hindi mo kilala sa kondo nyo. Tapos katok pa siya ng katok. Tapos yung katok niya, pag ginaganon pa yung doorknob. So kami, takot na takot kami kasi kami lang tatlo doon. Siyempre kapag pinatay kami, ghost man yun or murderer, wala, patay talaga kami. Yun pala, wala. May-ari lang ng kondo, hindi nakakatawa yun. Kaya simula nun, parang, ayun,
very scary talaga siya for me. Pero hindi siya ghost eh, so hindi siya relevant. Ito talaga, kaya nga ito yung pinaka-highlight ng episode natin kasi siya yung merong ikukwento sa inyo na ghost experience. Ano yun, Kimay? Ano ba? Pwede bang dalawa ang Oo! Ayun, Sure, go dahil for it. nakwento din ni Aaron yung sa condo. Meron kasi kaming condo experience din. Ito, neto lang din. Oo. Parang OJT. OJT, case namin. nag-OJT kasi kami tapos nag-rent kaming condo, kaming tatlo magkakaibigan. Tapos ayun, meron dong, kapag nag-elevator kasi kami, madalas minsan, lumalabas kami, gabi na, mga 10 p.m., 9, gano'n. Tapos, meron doon sa condo na yon isang floor, or dalawa nga eh. Pag humihinto doon, ang tagal. Tapos, tatlo lang naman kami. So, from 22, 21st ata tayo, 21st floor. floor kami. Tapos, wala naman, magaan naman. Tapos, dun sa floor na yun, 14, 15 floor. Yung dalawang floor na yan, pag nai-stop doon, sumasakto na, ang tagal ng ng elevator. Yung alam mo yung pag pag-stop. may papasok, ayan, ganon. Tapos, pag na-close na yun, ang bigat, parang bigla nang bumibigat. Ang bigat na, tapos bubukas na naman sa next floor. Ganon ulit. So parang, bakit parang nadadagdagan kami ang bigat? So kami parang, hindi na kami nagsasalita kasi baka nga, alam niyo yun, baka nga may may sumasabay, ganyan. Pero ginagawa namin joke pa din, para hindi kami Matakot. Tapos ayun yung condo experience namin. Actually marami pa, pero Oo. top 2 lang ang hinanda ko ngayon. Top 2 lang. Ito talaga, ang pinaka hindi ko makakalimutan. Bata pa ako nito. Ayan, yan yung hinintay kong ikwento niya eh. Oo, yan talaga super nakakakilabot din kasi siya for me. Ayun. Bata pa ako nito. Tapos, hindi ko na matandaan kung ilang taon ako. Basta kasi, laking probinsya kasi talaga ako. Sa Bicol. From where? From Bicol. Ayan, from Ayan. Bicol. Ay, Bicolan. Hindi, ayun. Bicolana kasi ako. Tapos, pumupunta lang kami dito sa Manila kasama yung lolo ko or lola ko. Kapag bakasyon lang, ganon, or may importanteng events dito sa Manila kasama yung family namin. Tapos nung time na yun, yung lolo ko lang yung kasama ko. Tapos, andito na kami sa Manila noon na nagbakasyon kami dito sa Manila. Tapos di ko na maalala kung ba't kami nagbakasyon, basta nasa Manila kami. Tapos, etong lolo ko, syempre, di ba, matanda na. Pag madaling araw, naiihi talaga siya, naiihi siya, malabas siya, ganyan. Tapos, may time na tabi ako sa kanya matulog. Ay, hindi pala may time. Tabi talaga ako sa kanya lagi matulog. Pero nung time na yun, iba talaga. Kasi, ayun nga, katulad na sabi ko, umiihi siya nung mga oras na yun. Pero kita ko na lumabas siya ng pinto Kasi, alam niyo yung typical na bahay na sala, tapos tulugan, tapos labasan Nakikita na mo agad, agad. pinto na agad, ganun. Ganun yung style ng bahay namin nung time na yun. Tapos, lumabas siya, nakita ko, mabagal nga Tapos, parang wala pang minuto, tumalikod lang akong ganon. Tapos, pagharap kong ganon, nandito na yung lolo ko, be. Nandito na siya. Tapos, talagang tinitigan ko pa yung lolo ko, nakaganon pa ako sa kanya. Tapos, tinitigan ko talaga siya as in, nakaganon ako sa kanya. Tapos, sabi ko, parang ang bilis naman ni lolo, ganyan, sabi ko. Tapos, ganon ulit yung pwesto ko. Maya-maya, parang kakapikit ko lang. Pumasok yung lolo ko, be. Tapos, parang pag ganon ako, grabe talaga. Pag ganon talaga ako, be. Tapos sabi ko sa lolo ko, hindi Bicol to pero itatagalog ko na lang. Sabi ko, saan ka galing? Umihi ka ulit? Nandito ka na kanina. Parang gumanon ako sa kanya. Tapos sabi niya, kakapasok ko lang, ngayon lang, nakita mo naman nakakalabas ko lang, bakit naman nandyan ako agad? Sabi ko, nandito ka kanina, tinitigan pa nga kita Tapos, yung lolo ko, alam niya na hindi ako nagsisinungaling kasi nga, ang dami ko ng tanong Tapos, ayun na, parang sabi niya na, bigla na siyang nagsalita ng kung ano-ano, sabi niya na, wag daw akong takutin, gano'n, ganyan, baka nga daw may naglalaro sa akin. Tapos simula doon, parang naging sunod-sunod na yung mga ganyan kong experience, pero hindi naman yung dalawa na yung lolo kong ganyan na. Iba na, parang ang dami ko nang sunod-sunod na yung hindi ko magagandang experience sa mga Parang ganyan. yun yung first, parang Oo. awakening siya kumbaga. Oo, doon talaga nag-start, tapos sunod-sunod na. Di
Di ba yun yung tawag nila dun yung ano, parang doppelganger? Oo, doppelganger. Oo. At ang nakakatawa pa kasi nung unang kinito yan sa amin ni Kimay, kasi yun nga, dati pa siya nagkukwento ng mga ganyang experience siya. Nung una niyang kwento, parang ngumingiti-ngiti pa siya sa lolo niya kasi nga mahal na mahal niya daw yung lolo niya nung bata siya. So, kung hindi mo yung lolo, tapos ngingiti-ngitian mo, tayo makakakilabot talaga. Alam niyo yung ngiti ko, no? Nakaganyan ako nun sa lolo ko. Paano yung ano niya? Paano yung expression niya nun? Ano lang, parang plain lang yung mukha, tas walang, parang alam mo yung, ganyan lang, ganon. Walang expression, wala. Kasi yung lolo ko naman, ganon din naman talaga siya pag natutulog eh. Humihilik lang. Pero nung time na yun, di siya nahilik. So gumaganon-ganon pa ako nun sa mukha niya. Alam niyo yung kapag i-check niya yung katabi niya kung buhay pa ba, gaganyan yung hininga, kung humihinga pa. So wala naman ako di ko alam kung wala ba ako masyadong naramdaman or ayun, basta ganun ginanon ko siya, tapos nakangiti akong ganun sa lolo ko. Kasi mahal na mahal ko nga siya eh. Tapos ganun yung nangyari, be. Biglang, ay, yun yung lolo ko. So, sino yun? Sino yung tinitian ko? Sino yung tinatanan ko ng hininga, diba? So, Kinikilabutan na ba kayo? Comment down below. Pero ayun, nung unang niya talagang kwento yun, nakakalabot talaga. Kasi ako, kung yun yung first awakening ko, hindi ko talaga makakalimutan din yan. Kasi parang, ay si ate, si ate naman may ganyan ding experience. Nagsasaing siya, tapos, ay parang pababa na siya ng hagdan namin kasi dati may second floor yung bahay namin. Tapos kasama namin sa bahay yung best friend ni mama, pati yung pamilya nun. So parang hati kami sa upa. Tapos nung time na yon, pababa siya. Tapos nakita niya sa kwarto namin yung paa ng friend niyang babae. Yung best friend niyang babae. Kasi best friend yun eh. Best friend si mama, best friend si ate at saka yung anak nung best friend ni mama. Tapos yung isa pang anak na bunso, best friend kami nun. So, ganun yung family na namin. Tapos yung best friend niya ate, nakita niya doon sa kwarto namin yung paa. Eh, minsan nakikitambay yun sa kwarto namin kasi nga magchichikahan ganyan. Tapos, pagbaba niya ng kasi nagsasaing siya eh. Tapos nung pagbaba niya, nakasalubong niya sa hagdan. Tapos sabi niya, uy, kala ko nandun ka. Tapos, yun nga, paakyat pa lang. So, sino nakita niya dun sa Eh, wala nang ibang nakatambay doon maliban sa akin. Maliban sa akin. Wala rin ako doon. So, siya lang yun nandoon sa namin, sa kwarto namin. So, kung sino yun, hindi niya alam. Tapos parang kaya ko lang na-relate kasi yung mga doppelganger something. Totoo, feeling ko totoo talaga yun siya. Kaya nga, kinilabutan din ako nung napanood ko yung The Healing. Napanood niyo ba yung The Healing? Yung The Healing, yung about doppelgangers. Doppelganger din. Kasi ganun yung, feeling ko yun yung isa sa mga pinaka-nakakatakot na pwede kong ma-experience. Parang yung ghost kasi hindi eh. Pero yung kapag may nakita kang parang mas nakakatakot yun, di ba? Yung parang may nakita kang replicate ng taong dapat isa lang siya. Eh paano kapag nakakita ako ng panibagong Kimay? Matatakot talaga. Tapos nginingitian mo pa. Oo, nginingitian ko pa. Chinichika ko pa about sa mga broken-hearted tapos moments yung ko. reaction ko ganyan lang. Oo. Ganyan yun sa The Healing. Tapos gumaganon-ganon pa yung mata. Ayun, anyway, yun yung mga doppelganger moments na ghost experience din ng mga na rinig-rinig ko. Pero syempre, hindi lang naman yan yung pag-uusapan natin. Kasi 'di ba, nagpa-send kami ng letters sa inyo. And feeling ko mas nakakatakot 'yan. Sana Iko, nakakatakot ba? Ikaw nag-check ng letters eh. Nakakatakot. Ayun guys, again, sa ating mga online warriors na gustong mag-send ng kanilang mga letters, may kita niyo ang ating G-Form link sa official YouTube account ng UE Actions. That's at UE Actions. Again, that's at UE Actions. Anonymous ito, kaya feel free to share what you want. So, sa ating first letter, ang magbabasa niyan, syempre ang ating guest, si Ate Kim. Meron kaming training sa UECAL, di ko na ibibigay other details for confidentiality. Magsimula to 3 a.m., 2:30 a.m. pa lang nasa school na kami. Simple lang ang task, tumakbo sa end ng hallway ng naka-blindfold. Isisigaw mo lang yung surname mo pag na-reach mo na yung end ng hallway. By pair nga pa lang tong task na to. So, nag-start kami ng partner ko. Unfortunately, bumangga ako sa wall on my right at natumba ako. Buti, tinulungan ako ng kasama ko. Sinabi niya na,
Bok, tumayo ka dyan. Then, nakarating naman ako sa dulo and sinigaw ko, surname ko. Nagtaka ako bakit di sumisigaw yung kasama ko. Kinausap ko siya pagtapos ng exercise na yun. Sinabi niya na 5 minutes ago na siya nauna. Sinabi ko na tinulungan niya pa ako pero wala daw siyang naalala na tinulungan niya na ako. Kinikilabutan naman ako. Oo, te ako rin. Sino yung kamusap sa'yo? Hindi ko kaya. Galing kay GHSTFPTRR. Ano masasabi mo kay Mai? Medyo habang minabasa ko siya, halo. Kasi medyo malabo yung mata ko. Pero kinikilabutan ako. Kasi, Bio, di ko kaya yung ganyang experience. Kunyari, ikaw yung partner ko, tas ganyan. Oy, B, wag na lang tayo maging kaibigan siguro. Nag-FO pa dahil doon. Hindi, pero naku-curious din ako saan niya to na-experience ang hallway. Feel ko sa ano to, sa... Ang ano bang pinakamahabang hallway? Feel ko sa EN to. EN, oo. Feel ko dun maraming horror stories sa EN building. Oo, parang simula nung senior high school ako, parang sinasabi nila, meron nga daw sa EN, marami daw. Pero nakakita ka na doon. Hindi kasi ako madalas sa EN eh. Pero dito di ba meron ka na? Oo, dito sa TYK, sa LCT. Oo, kasi laking LCT din to. Ayun. Pero mas marami dito sa TYK. Ay, wait. Usually may mga ano sila, faces sila or wala naman. Minsan di ko na wala. Madalas wala. Kasi parang ganun lang. Parang bigla lang napadaan. Ganun. Minsan paa lang, kamay, ganun lang. Paano kung si God yung nagsabi sa kanya, Bok, tumayo ka siya? Mag-walk pala sila, no? Bok. Tinulungan siya. Kasi malay mo naman, hindi naman pala dapat matakot ka. Dapat magpasalamat ka. Kasi tinulungan ka ni God. If ever, paano sasabihin ni God? Paano yung tono ni God nun? Bok, Ay, oo nga, curious tayo kung paano niya yun sinabi. Kasi kung normal lang na tao, di ba? Bok, tumayo ka dyan. Kaya nga siguro naniwala siya na kaibigan niya yun. hindi, baka same lang boses. Oo, di ba? Ganun, kaya... Pero nakakilabo siya no, if ever mangyari sa'yo yung ganito. Paano nga kung sa'yo nangyari? Sinabi Oo. sa'yo, Iko, tumayo ka dyan. God? Kinukuha mo na ba? Pag nakablay mo, ay, ano naman? Kung ako, mararanasan ko yan, hindi ako matatakot. Para kikilabutan lang ako pero makakalimutan ko agad. Kasi, kunyari, ito kasi yung naisip kong naisip ko scenario. Kunyari, ako nadapa ako. Tapos wala akong blindfold or something. Tapos may biglang sinabi sa akin, Bok, tumayo ka dyan. Tapos pagka ganun ko, wala pala akong Yun yung mas nakakatakot. Pero kasi, nalaman niya lang, kung yan yung na-experience ko, nalaman niya lang after na wala palang tumulong sa kanya. Parang makakalimutan ko agad. Kasi, nasabi na lang sa akin after, hindi during the na yun yung pinaka nakakatakot, yung peak na, alam mo yun, yung pagkagalingon mong ganun, wala ka nakita. Nakakatakot talaga yun, matatrauma talaga ako nun, te. Pero yung feeling ko yun. Kunyari may tatawag sa'yo, tapos tatalik, Aaron, tumayo ka sige, dyan. tingnan mo. Aaron, tumayo ka dyan. Tapos pagka wala pala si Iko doon, doon ako matatakot. Ikaw kay Mai, pag nangyari yun sa'yo. Hindi, feeling ko immune na kasi yan si kay Mai. Feeling ko hindi na masyado nakakatakot yan Ay, for her. hindi. Kasi ako kahit naman nakakita ako minsan or nakakaramdam. Natatakot ka pa din. Natatakot pa rin ako. May times nga na parang sabi nila kausapin daw kasi baka nang hihingi Ng tulong. Ayoko, babe! Binigyan pa ako ng responsibilidad. Huwag naman na, go. Oo, wag naman na. Kasi yung nanay ko, ganun siya, parang hinakausap niya. Ako ayoko. Kasi feeling ko, mas lalo ko lang siyang inaano na lumapit sa akin. Kaya kung ganyan yung may experience ko, matatakot pa rin ako. Or kikilabutan lang. Pero nakakakita ka lang, pero wala pa yung parang nag-a-approach sa'yo na, uy, tulungan mo ko, ganun. Wala naman Wala pa. nag-approach. Patulong naman ako. Parang Oo. ganyan lang. Parang, lang, nakikita ko lang, ganun. Tapos, pero yung humingi ng tulong, wala. Yung naging na siya, parang minanifest niya. Kaya for example, biglang sinaraduhan ka ng pinto. Ganun, wala naman. Ay, wala. Yung pinaglalaro. Yung parang mga, ganun. Hindi naman. Siguro sa gamit, yung gamit. Pero yung ako yung paglalaroan, hindi. Kahit Ayaw niya pinaglalaroan. Ayoko na pinaglaruan. Ikaw nga, kapag naranasan mo yun.
O kunyari, tingnan mo tatawagin ko siya. Sige. Doon ikaw. Bok, tumayo ka dyan. Ay, tapos paglingon niya, wala. Tapos ako yung nakita niya. Anong pag lalaki mo na yung boses mo din. Ano nararamdaman mo? Siguro pag hindi naka-blindfold, syempre kakabahan ganun. Oo nga, ipiling ko talaga may certain na ano. Tsaka sa sobrang, kunyari for example, sige sabihin na nating sa EN to. Sa sobrang dilim ng hallway ng EN. Sa paglakad mo pa lang kakabahan ka. Paano pa pag may tumawag sa'yo, tapos wala pa din. Tsaka pero kapag naka-blindfold naman, feel ko kikilabutan din ako. Kasi, di ba pag kahit hindi mo makita, pag nasisense mo lang, di ba? Tsaka knowing na, na dun ka naglalakad. Medyo nakakatakot yung ganun. Isa sa nakakatakot sa akin, yung biglang may gaganon sa akin na multo. Hindi ako siguro matatakot kung, kunyari, napadaan lang ako. Tapos, hindi mo na siya agad magpapakita. Tapos, kunyari, nandyan lang siya sa sulok. Makikita ko lang siyang biglang ganon. Tapos, hindi siya lumalapit. Nandyan lang siya. Feeling ko, hindi siya super scary for me. Ang pinaka-scary for me, yung sobrang lapit. Tapos, bigla kang, bubulagta sa yung ganon. Yun yung feeling ko matotrauma ako. Pero yung kapag, lang siya, tahimik lang siya. Kaya siguro hindi ako masyado natatakot dyan. Kasi, feeling ko, sigad nga. Hindi, at saka ang tawag doon, hindi naman siya ginulat or something. Hindi mo siya ginambala. Oo. Ayun. Ayan. So, thank you again kay Ghost Fighter Pastor. Thank you sa pag-send ng letter. Yes, thank you. Ayan. So, para sa ating second letter. Ayan. Sabi niya dito, one of my experiences sa ENCR, maaga kami dahil may CAT nung high school ako. Nagja-jogging kami so around 4 a.m. Call time every Saturday. Nag-CR ako sa may EN third floor. Ako lang mag-isa. Nauna kasi ako sa kanila. Napakadilim pa ilaw lang ng labas may kita mo. So ako, dead ma lang kasi di naman ako naniniwala sa mga ganyan. Unless ma-experience ko at eto na nga. Nag-CR ako para mag-number 1 and magsapatos na rin. Walang katao, akong nakasalubong mula baba hanggang taas. Nung pagpasok ko sa CR, natapos na ako magsapatos muna tsaka ako nag-number 1. Umihi. Yun Umihi. yung number 1. Oo. Before that, chinek ko muna each cubicle para lang ma-sure na walang tao. Then suddenly, sa last door, pagbukas ko, sobrang nagulat ako. Namunti at di ako nakahinga. Nung makita ko yung ball na may tae. Yung may tae pero walang tao. Kung sino mo nag-send yan? Ang dami mo pang sinabi. Okay, nakakatakot nga yun. Na-experience na yun eh. Ayan ang ayoko ma-experience kasi iinit yung ulo ko. Hindi ako matatakot din dyan. Pina-experience ko yun sa... Di na lang ako magbabanggit ng mall. Pero meron talaga, te. Sa mga cubicle, ihi na rin ako. Tapos pagka ganon ko ng pinto, talagang sumiwalat, te. Sumiwalat Tataas yung talaga balihibo. Oo, tataas talaga. Iinit talaga yung ulo mo, ganon. Hindi lang ulo, pati dugo mo. Oo. Lahat. Kukulo talaga. Pati yung balahibo mo kahit di naman lang ang tatay. Natatawa kasi Ayun. sobrang invested nung niya story. Oo nga, na-invest ako. Kala ko talaga malupit, ikaw naman. Pinaniwala mo pa kami dito. Ayun. Ang name niya is si Juan. Juan talaga. Yung... 1-1 na talaga. And Tingnan mo, hindi mo lang inayos yung pangalan mo. Nilaro mo na nga kami, pati pangalan mo nilaro mo din. Ay, nako, Juan. Ayan, so move on na tayo sa... Wala na kami masabi dun, wala te. akong masasabi. Kala namin magkukwentuhan kami nakakatakot eh. Pati pala multo hindi nagbubuhos na ngayon. Ayan. Ako naman. Etong letter na napunta sa akin. So, preparation ng org week na ito. Galing to kay Balong, actually. And then, inabot kami ng gabi para ayusin yung booth since start na ng opening the next day. After no, nagligpit na kami since finishing touches na lang ang need. And kaya na siya tapusin the next day. I think mga 9 na that time, kaya nag-ready na ako umuwi, pero dumaan muna ako sa CR sa 4th floor. Habang jumijingle ako, biglang kumalampag yung pintuan ng isang cubicle. Nagulat ako pero hinayaan ko lang kasi baka may lalabas na tao. And madadaanan naman ako since jumingle ako sa may something na nakadikit sa pader. Pero ayun, natakot na ako kasi wala namang dumaan.
and walang hangin nun. Kaya ako sinilip, tas ayun, wala namang tao. Ayun, hindi na ako nakapag-ugas ng kamay, lumabas na agad ako sa CR. Si Balong, nung Orwick ba, may naranasan kang kakaiba na multo-multo? Wala. Pero sa CR, pero hindi yung CR dito. Sa dati kong school yun. Oo. Ano nangyari dun? Parang Orwick din, Ay, hindi siya org. pero may event. Pero may Ah. event. Oo. Tapos maaga ako nun. Ikaw kwento ko pa rin ba? Oo. Pero ayun nga, maaga ako pumasok nun. Tapos yung mga classmates ko maaga din kasi parang may magpa-perform kami that time. Sasayaw din. Ganun. Tapos, walang sasama sa akin kasi nga, busy lahat nag-ayos ng room, ng sarili, ng costume, ganun. Tapos, nung umihi ako sa CR na yun, ako kasi pag nagsi-CR ako, pag walang tabo sa CR, hahanapin ko yan sa lahat ng cubicle hanggang sa may makuha akong tabo. Ganyan ako. Oo, Tapos, naranasan ko na rin yan sa kanya dito. oo. Ayan, tapos, naghanap ako. So, sa dulong cubicle ko pa nakuha yung tabo. So, alam ko na walang tao sa cubicle na yun. Eh di, umihi ako. Ako kasi matagal din talaga mag-CR eh. Tapos, nung time na yun, alam niyo yung cubicle sa public school na makikita mo pa yung paa doon sa kabila. Ganon yung CR namin. Tapos nakita ko, may paa. Sabi ko, wala namang pumasok. And wala akong narinig na nagbukas ng pinto. Yung pinto namin nun, sa CR, kahoy lang siya. Tapos yung lock niya, yung ginaganon, yung ganyan. Ganon yung lock. Di ba maingay yun? Sorry. Tapos, nakita ko yung paa doon. Tapos, hindi ko nagamit yung tabo. Hindi ko nagamit. Nagsuot ako agad ng underwear ko, ng short ko. Talagang, patakbo talaga ako sa taas. Tapos, hindi. Nagtanong muna ako kung yung kaibigan ko eh. Kasi yung kaibigan ko na yun, lagi niya akong tinatakot-takot. O, niloloko-loko niya ako. Tapos, tinatawag ko yung pangalan niya, wala. Tsaka, ang laki ng paa. Hindi naman ganun yung paa ng kaibigan ko. Tsaka, ba't siya magpapaa? Sa CR, di ba? Nakapaala? Nakapaa, nakayapak lang. Sabi ko, pero tinatawag ko pa rin kasi nga baka pinaprank ako, ganyan. Pero wala. So, di ba doon ako talagang madali talaga ako. Lumabas talaga ako, agad umakit ako sa room namin. Kasi tinanong ko siya kung nag-CR ba siya, gano'n. Sabi niya hindi nga daw. Doon ako natakot na, sino yung nandun sa kabilang CR? Kaka-check ko lang, tapos wala naman ako narinig na pumasok. Ano yung bubuhatin niya yung pinto? Parang, Buti hindi nang hiram ng tabo. Oo, Sa ilalim. Nakaka-trauma talaga yun, te. Kung nangiram ng tao. Tapos sumilip pa sa pero ang tabo dyan. kinalabit ako yung paa ko. Nakakatakot talaga yun. Ayun yung isa sa CR Moment. experience ko na hindi ko makakalimutan. Kasi, kanino paa ba kasi yun? Kanino nga talaga? O comment down below kung sino yung umihi ng time na... Kung kilala niyo si Kemay at umihi kayo nung time na yun, nagkasabay kayo, comment down below. Sabihin nyo na, huwag nyo na akong takutin. Pero kapag usually kapag nakakita ka ng multo ate, parang nararamdaman mo muna ganun. Ano yung Ano yung una mong nararamdaman pag nakakakita ka ng... Minsan tumataas yung balahibo ko, gano'n. Tapos minsan parang ang bigat, alam niyo yung sa... Parang inaano yung dibdib ko, be. Ganon. May Tas, dagan, parang... Oo, tapos parang ang lakas na ng tibok niya. Tapos doon ako mag-start na, gaganon na ako, doon ako mag-start na magtingin-tingin sa paligid, ganon, ganyan. Kaya nga kapag ganon, di ba sa sinasabi ko na agad na, tara na, ganon. Kasi baka nakakabulabog nga, ganon. Ayan, katulad kanina, yung sinabi ko yung nangyari sa 11th floor, ganon. Yun yung... Ganong feeling. Talagang natataranta din ako kasi nga sabi ko, takot din ako eh. Kahit na may mga experience akong ganun. Yung iba kasi, di ba sabi nila kapag may nararamdaman daw sila, either sobrang init or sobrang lamig. Ganon ka rin ba, ate? Oo, may time na dito sa bato, kung gano'n. Baka high blood. Oo, baka taas lang yun. Ay, mahina-shoot ko lang lahat ng nakikita ko. Tama naman. May naalala ka lang ako na na tawag dito. Scary din. Di ko alam if accurate yung pagka-alala ko. And tatanungin ko rin yung dalawa kung ano pa yung mga parang pwede na lang idagdag na scary moments na kahit hindi nila na-experience pero yung naisip lang nila na random story na narinig nila natakot talaga sila. Kasi ito, bigla lang pumasok sa isip ko out of the blue. Tas eto na nga.
ang tawag dito, merong ano, parang may usap-usapan sa, ano namin, sa school namin dati na parang, kinamatayan niya yung locker niya. Kumbaga, nag-aaral siya doon dati, tapos yung locker niya, nandun pa rin. Sa kanya pa rin yun. Locker niya yun. Tapos parang, ang tawag dito, may time na, nung aanuhin na yun, parang bubuksan na. Kasi parang siguro aanuhin na, ang tawag dito, lalagyan na ng bago, may nag-rent ng bago nung locker na yun. Tapos yung padlock ayaw masira, ayaw magpabukas mismo nung ano na yun, nung locker na yun. Tapos parang ang dami na yung mga staff doon sa school namin dati, binubuksan talaga siya. Talagang tinitibag na pero ayaw mabuksan. Ito pa nakakatawa dyan na kahoy lang yung ano na yun, locker na yun. So yung fact na hindi siya mabuksan, parang tumatak lang siya sa akin in a way kasi parang doon parang ang usap-usapan kasi noon, parang siguro nagpaparamdam pa yung yung mismong may-ari ng locker na yun na ayaw niya talaga ipabukas, ganyan. Kasi lock lang naman, di ba madali lang naman siya masira, especially kapag yung mga mumurahin lang. Hindi naman kami mayaman na school noon para magkaroon ng mamahaling lock. So yung mga lock lang na parang nabibili nyo lang sa mga bahay, for house lang. Ganun lang siya. Minsan nga yung mga maliliit lang yung pang ano lang talaga. Pang locker lang talaga. Kasi hindi daw talaga mabuksan. So naalala ko lang siya na, ang scary pala nun. Ngayon, ano siya sa mind ko ngayon. Tapos, ang scary niya kasi may mga ganun palang experience na pag ayaw ka pang lubayan ng multo, mag-i-stay pa siya tapos magmamanifest siya through things. At this case, yung sa locker na. So, ayun. Kayo ba, meron pa kayong mga ganong narinig-rinig sa school nyo, sa nyo na scary? Tsaka naman, in terms of art, siguro hindi multo pero pinaka-common lang na naririnig ko sa family namin. Yung mga faith healer, yung mga gano'n. Doon ako mas naniniwala. Actually, oo, ako rin. Kasi yung pendant na lagi kong sinusuot. Ay, fake healer ka pala. Hindi, parang lang siya, bigay lang siya ni mama pang bad away ng mga spirits or something gano'n. Actually, kung ayun yung pinag-usapan din natin, mas nakakatakot nga rin talaga yun, yung mga ganyan-ganyan. Lalo sa mga probinsya, di ba? Sa inyo ba, parang may mga ganong practices? Oo. Ay, we? Yung may anting-anting mga ganyan. Anting yan. Ganun talaga. Tsaka yung ang tawag dito, yung mga mambabarang ganun. Kasi ba meron dalawang class yan doon talaga ako naguguluhan yung parang mambabarang tsaka makukulam. Ano nga ba talaga yung pinagkaiba nila? Parang, ikaw Ate Kim? Oo nga. Alam mo ba? Hindi ko sure pero parang yung sa barang, yun yung parang, alam mo yun, yung may lumalabas na kung ano-ano. Insect. Oo. Ganon. Tas Tapos yung yung kulam, parang, hindi ko alam, parang magkakasakit ka ng ganon. So parang mas lethal yung mambabarang. Oo nga, Kasi actually. may ilalabas daw. Kung ano yung inano niya dun sa manika na daw. Yun daw yung lalabas sa bibig mo. Ewan ko kung totoo yun pero yun yung sabi nila. Tsaka yun, aside sa mga ganun, yung mga aswang din, ganito, ganyan. Mga, yung sa pagbuntis, yun? Tik-tik. Ayun, tik-tik. Yun yung dila, mga parang Natik-tik na ba yung nanay mo nung pinagbubuntis? Hindi ko alam Hindi niya nakwento. Kasi Sayang. doon pa lang ako. Hindi ba? Malalaman mo naman yung kapag kunento niya. Actually, ayun nga. Siguro magkaroon ng part 2 ang magkanto tayo. Naano lang ako sa mga ganyang Nakakatakot din yung mga aswang-aswang and actually parang mas pa siya, mas scary kasi elemental sila, di ba? Like talagang physical, nakikita mo talaga at unlike yung parang mga na pili lang yung mga nakakakita ng mga multo-multo, di ba? Kasi spirit talaga sila. At saka, alam nyo, uso din sa probinsya yung tingin lang, mamamatay ka na. Oo, Tik! Oo, yan yung mga tabik-tabik. Dati may mga pamahiin din sa amin ganyan, Oo, ayan. Uso yun sa probinsya. Ewan ko lang dito sa Manila. Pero, since laking probinsya nga ako, parang nakalakihan ko yun na ayokong tumitingin sa mata. Kaya kung nakikita niyo ako, pag naglalakad ako, bukod sa ayoko lang na may makakilala kasi malabo yung mata ko.
Ayoko lang na may mga titigan na hindi ko kilala. Kaya lagi ako, pag naglalakad na kayo ko. At pag hindi ko kilala, ayoko nang tinatapik-tapik ako, ayoko nang hinahawak-hawakan ako, ganun. Kasi nga, totoo nga daw kasi yung hilo sa probinsya namin, ha? Ewan ko lang dito kung sa Manila. At saka alam mo yung ano, kay May, yung ang tawag doon, yung pamahiin, hindi ko alam kung pamahiin siya or practice talaga siya sa ano. Yung ano, kapag may narinig ka raw na tumawag sa'yo pero wala naman talaga, Huwag ganilingon. oo, wag mo pansinin. Kasi may times dati sa bahay namin mismo lagi ko naririnig si mama na tinatawag ako pero hindi na naman pala talaga ako tinatawag. Aaron talaga yung tawag. So, ako, syempre, ma, ano yun? Sabi niya, di naman kita tinatawag yun daw yung nakakatakot kasi, di ko alam kung ano yung pangontra doon. Pero, may mga ganun daw na delikado daw yun kapag may tumawag sa'yo, tas wala naman pala talaga. May ko dyan na scenario. Hindi siya, parang make-up scenario lang siya. Parang anong gagawin mo pag dumating ka sa part na yun? Parang nabasa ko lang siya online na what if daw na kapag umuwi ka ng gabi, tapos parang may hagdan kayo, tapos pag akit mo ng hagdan, tinawag ka ng mama mo sa baba. Tapos patay yung ilaw tapos tinawag ka ng mama mo sa baba. Tapos nung bababa ka na halfway, tinawag ka naman sa taas. Shit, ayan yung nakinikilabutan ako dyan kasi nabasa ko yan dati, tapos kinilabutan din ako dyan. Tapos, di ngayon, nagpapanik ka kung taas or baba. baba. Tapos biglang tumawag sa'yo yung mama mo na hindi pa siya nakakauwi. Uwi. Anong gagawin mo daw? Parang isa yun sa mga... Siguro siguro ibabaldo ko yung ko sa hagdan. Oo nga, tinabasa ko yan. Nakakalabot nga siya hanggang ngayon. Oo nga, no? Paano kapag nangyari sa atin yan mamaya pag baba natin na tingnan niya matatakot? Paano ko sabihin ko ngayon? Na may kasama tayo. Oy, let us pray. Hindi, ayun. Ay, hindi. Ito yung mga bigat-bigat. Actually, naranasan ko rin yan. Pinag-uusapan naman namin, demonyo. Tapos, bumigat talaga yung pakiramdam naming lahat. As in, hindi siya yung bigat na lang, yung parang nag-iinarte ka lang. Bumigat talaga yung pakiramdam namin. Sa rooftop yun, nag-uusap kami ng mga kaibigan ko. Tapos, sobrang takot namin, nag-pray kami. Tapos nawala yung As in, yung para kayong binalot ng something na hindi mo alam yung pakiramdam kung mainit or malamig. Tapos, mabigat talaga siya. Yung parang sinasabi ni Kimay. Ayun, kaya nga, na-realize ko din ng ngayon, ang take-away ko sa chika ko, mag-ingat-ingat tayo sa mga pinag-uusapan natin. Baka kung sinong dumalaw dito. Kasi totoo nga yun, kapag hindi ka maingat. Oo. Diba, Kimay? Kasi baka mamaya may katabi ka Oo, na pala. diba may katabi ka na? Nginingiti. Hindi mo alam. Nakaganyan pala sa'yo. Ayoko. Pero paano pag yung doppelganger mo naman yung umiti sa'yo, no? Di ba ngayon sa The Healing ganun? Pero pinapatay naman sila. Parang ganun ba yung parang gist ng doppelganger na kapag nakita mo din doppelganger? Parang Papatayin ka. Ewan ko, The Healing lang yung reference ko sa, support local. Huy! Hindi, ang tawag doon, nakakatakot yun kasi pinaka-tumatak sa akin doon yung kay Pokwang. Yung parang, binibilangan niya na nga yung binibilangan niya na yung doppelganger niya tumakbo. Tapos meron pa yun yung parang nasunog. May nagkasunugan doon As in, sinunog. Di ko alam kung yung doppelganger niya yung nasunog. Tapos, nalaglag mula sa third floor. Tapos yung yung... Kasi nga, kailangan mo siyang patayin or ikaw yung papatayin niya. Ganun talaga Ganun yung ng dahiling Tapos yung nilambitin, di ba may nilambitin na part doon? Tama ba? Ay, yung uti. Pero di ko na alam kung sino yung artista yun. Nandun ba si Katrina Halil? Ay, hindi ko alam. Hindi ko sure. Basta yun may naghang doon, ganito, ganyan. Ayan, sige, Ayun. tuloy natin to. Since, di ba, napag-usapan natin yung mga movies. Ano yung isa sa mga local na horror movies na tumatak sa inyo? Ako muna, sige. Ito yung sa, hindi niya yung kay Eugene Domingo. Hindi ko alam kung ano yun Shake, Rattle, and Roll. Feel ko Shake, Rattle, and Roll yun Yung, ang storya niya is, parang may-ari sila ng isang pagawaan. Tapos ang pangalan niya ata, Rain Rain Go Away. Tapos ang nangyari is, parang during daw nung baha na yun, parang past may baha,
parang nilak nila yung mga pahinante nila dun sa basement. Tapos dun sila na nalunod, basta ganito. Tapos sa kinalaunan ng story, parang nabaliktad. Tapos parang nalunod dun si Eugene. Domingo. Parang isa sa yun sa mga kinakatakutan ko. Ako siguro yung feng shui talaga ni... Ayo, top tier. Diba? Lalo na yung yung... Di ko alam kung sinong humahabol kay Lot de Leon doon. Yung mga mga parang, tawag dun sa kanila? Nakalimutan ko doon. Parang yung mga itsura kasi nila, parang mga nuno eh. Oo. Yung may mga lotus feet. Yung Lotus Chinese. Feet. Oo. Pero ang tawag doon, yung kay Lot, hindi siya yung nakakatakot actually. Hindi nakakatakot yung multo. Ang nakakatakot doon yung kino-confront na siya ng death niya. Tapos may humahabol sa kanya doon sa bahay niya. Hindi ko alam kung bahay niya or something. Tapos sa sobrang paghahabulan nila, nalaglag siya sa bintana. Tapos nalaglag siya doon sa case ng mga RC. Hindi ko alam kung RC, basta soft drinks. Tapos doon siya namatay kasi parang ata siya doon. Natusok? Oo. Yun yung pinaka-creepy sa akin. Saka, yun sa nakita ni, yung pamilya niya, sino yung bida doon? Chris Aquino yung pamilya niya, pero namatay na pala sa car accident. Oh. Katakot yun. Ayun, yun yung horror, yun yung legit na horror na natakot talaga ako. Pero marami naman ako napanood na horror. Hindi kasi ako talaga nanonood ng horror. Pero, napanood ko yan, yung kay Aaron. Pero pinaka-na-creepy ako yung sa ibabalik na nila yung, anong tawag doon? Yung girl. Yung ibabalik nila, yung nagsisimula. Yung Ano to? naging Insidious? dahilan. Hindi, yung Feng Shui, feng shui. Yung nagiging dahil, ayun, yung bagwa. Nung ibabalik na nila yon, di ba dapat ibabalik nila ang magkasama ni Coco Martin. Tapos, parang si Coco Martin nasaksak na siya, ganto, ganyan, na barel pala, na barel. Tapos, parang dami na atang dugo na wala sa kanya. Tapos, syempre, kailangan nga silang dalawa yung magbabalik ng bagwa nun. Tapos, parang tinawag ni Chris nun si Coco na parang, halika na, ibalik na natin, basagin na natin to, ganito, ganyan. Di ba? Babasagin yun. Tapos, sabay nila yung binasag. Ending to eh. Tapos parang, hindi, patay na pala si Coco. Nakahiga na siya doon as in. Sa, pagpasok niya pa lang doon sa mismong pagbabasagan nila ng Patay na siya. Umabot pa siya pero namatay din agad. Pero nung nagbasag, nagkasama sila. Doon lang nalaman nung lumabas si Chris, nakita niya yung katawan doon ni siguro doon ako na creepyhan. Pero hindi yung sobra naman. Ayan, kaya guys, kung may gusto kayong parang Yes. memorable na horror stories, mapa-local man yan or international, comment daw below. Yes. Para matakot din kami kasi medyo puro na lang kami sakit at chaos ang nararamdaman. Kailangan takot naman. Oo. At kilabot. Oo, kilabot. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang ating episode and podcast for today, please follow us on our official UE Actions Facebook and YouTube accounts. That's at UE Actions. Again, that's at UE Actions para updated kayo tuwing maglalabas kami ng episode. Yes, mga kamumu. May sasabihin din si Kimay. Kimay? Sa mga brands na gustong makipartner with us, feel free to email us at our official Gmail account. That's ueactions1@gmail.com. Again, ueactions1@gmail.com. Thank you sa ating mga online warriors for tuning with us today. And again, this is Iko. I'm Nor, mga kamumu. I'm Kimay! This is the Chika Kong Podcast. Pinalampas nyo ba yung chika? Kasi kung pinalampas nyo, bahala kayo dyan. Pero kung nandito pa rin kayo, alam nyo na ang ating tagline ay Chika Kong Podcast, kung saan ang chikahan ay hindi pinapalampas. Thank you, See you guys. sa next episode. Bye-bye! Bye-bye!